Let us open our Bible on Psalms 57 verse 1. Praise the Lord. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast. I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. Ayan. So yan yung sinasabi na there is no safest place here on earth but under the wings of the mighty God. Wala nang ibang pinaka-safest na dako sa sanglibutang ito, kundi ang nasa lilim ng pakpak ng buhay na Diyos. Bakit? Siya yung magpi-perform ng lahat para ikaw ay tulungan, para ikaw ay iligtas, para ikaw ay sagipin. I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. Kaya nga sinabi diyan, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. Maraming mga bagay-bagay na hindi natin alam paano niya gawin ang katugunan ng ating mga dalangin. How God will perform yung ating hinihingi sa mga dalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Yung imposible at mahirap para sa atin, para sa Kanya, ay napakadali. Para sa Kanya ay posible ang lahat. Paano tayo magkaroon ng sitwasyon na nasa lilim tayo ng pakpak ng ating buhay na Diyos? Simple lang. Yung ating pananampalataya sa Kanya na huwag makilos at itong ating pagpailalim sa Kanyang kalooban o kautusan, panatiliin natin yan. Huwag tayong lumabas dyan. Huwag tayong lumabas sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya, sapagkat pag ginawa natin yan, para tayong nasa ilalim ng Kanyang pakpak. Tingnan mo yung Jerusalem na ayaw naniwala kay Lord Jesus Christ. Personally, pumunta na nga siya doon. Ayaw pa nilang paniwalaan. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila kung sino yung hinihintay nila na Messiah. Kaya anong sinabi ni Lord Jesus, basahin natin. Luke 13:34. Praise the Lord. O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that sent unto thee, how often would I gather thy children together as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not. Yan. O Jerusalem, Jerusalem, pumapatay ng mga propeta at mga alagad ng Diyos na pinapadala dyan sa inyo. Gaano ko kayo kadalas tinatawag at sinasabihan magpailalim kayo sa lilim ng aking mga pakpak, parang isang inahing manok na nagkukubli sa kanyang mga sisiyo, ilalim sa kanyang mga pakpak, subalit ayaw kayo. Ibig sabihin yan, ayaw pa rin nilang maniwala. Yung mga propeta na pinadala ng Diyos sa kanila para maghahayag sa kapahayagan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya, merong statement yan si Jesus Christ na darating ang panahon, kayo ay mapapalibutan ng inyong mga kaaway. Sino ba yung bansa na pinapalibutan ng maraming mga kaaway? Walang iba yung Israel. Against many. Israel against all nations. Anong motive yung nakapalibot dyan sa Israel? Egypt, Iran, Iraq, Syria, lahat-lahat na dyan. Anong gusto nila sa Israel? Burahin nila sa mapa ng mundo.
Di ba natupad yung sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos? Darating ang panahon, papalibutan kayo ng inyong mga kaaway. Pero panahon na sila ay mag-acknowledge na si Jesus Christ na pinapako nila sa cross, ay yun pala ang Messiah nila. Pag sila ay mag-acknowledge na, pag sila ay magpakumbaba na at magpailalim na sa pakpak ng ating Panginoong Hesukristo, tsaka sila tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Katulad sa atin ngayon, paano tayo makita na nasa ilalim ng pakpak ni Kristo? Kailan din tayo makita lumalabas sa pakpak ng ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, yung na-assign ako sa Manila, minsan yung mga membro ko noon, nag-aaway, nagkaroon ng alitan, nagkaroon ng samaang loob. Ngayon, nung nagkagulo na, nag-prayer kami. Ang ipinakita doon, ito palang gagawa tayo ng masama sa mata ng Diyos. Ang nakapailalim pala sa ating buhay ay pakpak. Tayo na papailalim sa pakpak na maitim. Tapos anong klaseng pakpak na maitim? Yung parang pakpak ng kwaknit. Pakpak ng kwaknit o yung pakpak ng bat. Paniki. Yun yung hitsura ng pakpak ni Satanas. Yung pakpak kasi ng Diyos, yung pakpak ng anghel. Yan. So ang ginawa, tinawag ko sila, binigyan ko ng Word of God. Magsisi kayo, magpatawaran kayo. Nung na-convince na sila na nagkasala sila, nagsisi sila. Nung willing na sila na magpatawaran sa isa't isa at magkumustahan at magyakapan, yun na. Ang pakpak na ng puti na napakpak ang nagkaroon ng nag-overshadow sa kanila. So, huwag tayong lumabas sa pakpak ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng mga masasama. Until these calamities be overpassed. Kung meron kang hinihingi sa Diyos na bagay na gusto mong tamuin sa Kanya, tulad niyan, marami kang problema, marami kang babayaran na utang, marami kang mga juice, hindi yung juice na inumin ha, yung nagjuju na mga babayaran. Minsan, ninonotify ka na, before the end of this month, you have to pay this amount. Mga ganon na mga klaseng problema, financial problem. So habang nandyan yan, parang kalamidad din yan. Magkakos din yan ng distraction sa buhay natin. Remember that ang pinakamalaking contribution sa sakit sa tao is anxiety. Anxiety, dahil mahuhulog yan sa stress. Pagtapos ang stress ay hindi yan mapigilan, mahulog yan sa depression. Pag nasa depression ang tao, maapektuhan na yung organs ng katawan. Magkakasakit na yan. Sa atay, sa kidney, sa pankreas, magmamalfunction. Yun, mga bagay na yan hanggang hindi makaihi, hindi makadumi, mag-bloated, dialysis, wala na. Tigok. Yan ang pinakamalaki. Lalabas yung high blood mo, lalabas yung diabetes mo, lahat lalabas na. Stress, anxiety, stress, depression. Yun. Kaya, habang narito tayo sa sanglibutang ito, huwag nating sabihin na walang problema ang tao. May problema. Pero isang bagay na pinaka-safe ang sino man sa atin, huwag kang lumabas sa lilim ng pakpak ng buhay na Diyos. Kasi siya yung magpiperform ng lahat. He is the God that performeth all things for me. Praise the Lord. At saka hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tingnan mo yung minsan pinapakita dyan sa video clipping sa YouTube. Yung gaano katapang ang inahing manok pag may lumapit na ahas na gustong tutuka sa sisiw. Lalabanan, kahit king cobra ka pa, lumalaban yan. Uwak, labanan yan.
So, ibig sabihin yan, wag lang yung agila. Kasi ang agila, hindi naman yan umaatake ng sisiyo. Ang inaatake niyan, yung mas malaki pas manok. Minsan, umaatake yan ng unggoy. O kung hindi unggoy, minsan, bumubuhat yan ng tao. O kaya minsan, bumubuhat din yan ng mga usa. So, pinapakita na tapang talaga. Kaya talaga niyang proteksyonan ang kanyang mga sisiyo. Ang Diyos pa kaya na siya yung nagpe-perform ng lahat para sa kanyang mga sisiw na nagpapailalim sa lilim ng kanyang mga pakpak. Kaya there is no safest situation sa buhay ng tao sa mundong ito but under the wings of God. Yung nasa ilalim tayo sa pakpak ng Diyos. Huwag kang lumabas sa kanyang kautusan, huwag kang lumabas sa kanyang kalooban. Manatili ka dyan. Miyak ka sa Kanya, diringgin ka ng ating Panginoong Diyos. Diyan mo makikita how excellent is your God. Praise the Lord. Pag sinabing excellent, maaasahan mo. Pag sinabing excellent, He will never fail you. Pag sinabing excellent, He is accurate. Basahin natin. Psalms 36 verse 7. Praise the Lord. How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Yes. Excellent. How excellent is thy loving kindness, O God. Gaano siya ka-excellent, yung kanyang loving kindness. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Kaya yung mga tao na nakakilala sa Kanya. Importante kasi makilala natin siya. I know whom I have believed, sabi pa ni Paul. And I am persuaded that He is able. He is not disabled, but He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Tingnan mo. Yung mga anak ng Diyos dito, minsan, tinatanong sila ni Lord Jesus. Hindi niyo pa ba ako kilala? Sabi ni Lord Jesus. How long will I suffer with you? Kasi nagtatanong yung mga disciples who is this man? Even the wind obey his voice. Who is this man? Even the waves o ano pa yung mga storms, he can stop it. Kaya niyang pahintuin. Hindi niya kilala si Kristo. Kaya sa buhay natin, kilalanin mo siya. Magpailalim ka sa kanyang pakpak. Tumawag ka sa kanya. Excellent siya. Hindi siya mag-fail sa buhay mo. Di ba naalaala niyo bawat problema hinaharap natin sa ministry? Anong problema natin noon? Sariling simbahan. Pinaalis tayo sa Dunya Luisa kahit nagbabayad tayo ng sa due date na yan, nagbabayad talaga tayo accurately. Napaganda pa natin yung area nila, na landscape natin, nalinis natin, ang building, pumuti, lahat-lahat. Advantage sa may-ari. We thought that He will let us stay there the longer as we want. Yung pala, bigla tayong kinik out. So nagka-problema tayo. O di ba, kumilos yung power ng Diyos dahil nag-pray tayo sa Kanya. May nag-donate ng lupa dyan sa Santo Niño. Walang iba yung auntie ko. Yung Tita Lydia Mujares na-save doon sa Manila nung na-assign pa ako doon. Praise the Lord. And before she passed away, she was able to thumb mark sa mga documents sa deed of donation. Kaya na-transfer yung titulo sa holy place. Problema na naman natin, meron na tayong simbahan, may sarili na tayong lupa. Maliit naman dahil nanganak ang mga membro. Nagdala ng mga bisita. Rumami ang mga branches natin. Pagdating ng conference, magtitipon tayo, wala na tayong lugar. Meron na tayong ginawang bunkhouse doon sa gilid, malaki din yun.
Maraming mga double decks doon. For the accommodation, meron na tayong office, meron na tayong prayer room, meron na tayong simbahan. Ang problema, maliit na. That is only 80 square meter yung sanctuary. Kukulangin na. Di ba nag-pray tayo kay Lord Jesus? Sinong mag-akala sa panahong ito? We acquire this place na more than enough. Hindi pa napupuno yung parking area natin by the grace of God. Tuwing linggo, pag magtingin ako, minsan bibilangin kong sasakyan. Maabot na sa 15. Sabi ko, praise the Lord. Salamat po, Lord Jesus, na binigyan nyo kami ng space para hindi mahirapan. Tinugon ng Diyos ang ating dalangin perfectly. Praise the Lord. Perfect talaga. Plus, may bonus pa yung mga membro natin. Lahat tayo, pati kami. Meron tayong matirikan ng sarili nating bahay na walang magpapaalis sa atin. Walang monthly, rental mo. Walang magmamadali sa atin. Makakatira tayo na merong kapayapaan by the grace of God. Anong gusto mo? Itayong bahay dyan, kahit sky is the limit, walang makialam. Sarili mo na yan. Malaking privilege yan. Di ba? Hindi mo sariling lupa. Mag-isip ka man. Pagandahin ka ito, hindi. Wala. Wala kang laban kasi anytime. Pero how God grant our heart's desire. Praise the Lord. Dahil siya yung nagpi-perform ng all things. Excellent siya. Kaya, hindi rin siya magbibigay sa atin ng lugar na ito na hindi niya i-provide ang ating pangangailangan. Nagbigay siya ng sasakyan, wala ka namang pangkrudo. Hindi pwede yun. Meron talaga yan. Nagbigay siya ng lupa, wala ka namang pangpatayo ng bahay. Meron talaga yan. So, hintayin mo lang ng isaktong panahon. Lahat tayo diringgin ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Tulad niyan, meron tayong 2 sasakyan dito sa ministry natin. Full-timer, yan? Vehicles yan. Puro yan nag-aabang kung saan man ang visitation niya. Pag-uusapan papuntang bundok, kahit gaanong hirap, meron tayong sasakyan. Parang yan, off-road car yan. By the power of God. Kung sa patag naman, malayuan, kahit mag-ikot pa ng buong Pilipinas, meron din tayong sasakyan dyan. Although yan ay binabayaran ko pa. Kung itutotal mo yung babayaran yan, monthly, aabuti ng 30 yan. Pero how God provide it. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, bigyan man tayo ng mga obligasyon, kaya ng Diyos tayo suportahan. By the grace of God. Walang palya yan. Mag-pray lang tayo, mag-pray ng buong puso. Sabihin mo, full-timer ka man kaya, Pastor Chit, baka may negosyo ka na extra. Wala po. None. Doon ako tumitik kay Lord Jesus. Then, bakit doon ako tumitik kay Lord Jesus? Para i-bless niya ang aking mga members. Bakit? Ano pala yung mga members mo? Faithful yan sila lahat sa kanilang mga tithings. Yan yung portion ko na gamitin ko sa paggawa ng gawain ng Diyos. Yan yung binabayad ko dyan monthly. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng blessing na makulong ka, ibigay sa'yo, tapos kunin din bigla kasi ma-foreclose o ma-forfeited. Hindi. Kaya, matapang tayong humarap sa ating kinabukasan. Huwag tayong umalis sa lilim ng pakpak ni Kristo. Kasi pag aalis tayo sa lilim ng pakpak ni Kristo, sigurado, diyan tayo magkahirap-hirap. Diyan tayo magkabuhol-buhol sa buhay natin. Ganun ka-importante. Under the shadow of thy wings, I will make my refuge until these calamities be overpassed. Praise the Lord. Hindi basta-basta yan. So ngayon, merong kasabihan. May problema man tayo, parang overnight lang yan.
meron ding bukas na maliwanag. Basahin natin. Psalms 30, verse 5. Praise the Lord. For his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yan. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Tatagal man ang pag-iyak natin hanggang buong magdamag sa gabi. Pero ang saya, ang kagalakan, dumarating kada umaga. Ibig sabihin yan, yung gabi, hindi yan forever. Hintayin mo yan kahit hindi ka matulog, sisibol yung araw, liliwanag din ang iyong kadiliman. Ganon ang problema natin. Basta wag ka lang umalis sa lilim ng pakpak. Ngayon, ang problema, may klase-klaseng pagsubok sa buhay ng tao. Alam mo, ang tao parang tiyunggo yan. Parang tiyunggo, parang monkey ba? Na kung bagyo, malakas kumapit sa kahoy, ayaw mahulog. Pag wala ng bagyo at masarap na yung hangin, nahuhulog. Nawala naman pressure. Normal ang lahat. Bakit? Nakatulog. So minsan ganun ang tao. Pag may problema, kumakapit ng husto kay Kristo. Pag alutas na yung problema, nakakalimot kay Kristo, nahuhulog. Kaya anong sinabi dyan? Psalms 30 verse 6. Lord, and in my prosperity I said, I shall never be moved. Yan. May pagsubok man, kumakapit tayo kay Kristo. Panahon naman sa prosperity, lalo tayong sumasagana sa gawain kay Kristo. Hindi kayo, wala kang trabaho, hawak ka kay Jesus. Pag may trabaho ka na, hindi ka naman nagbibigay ng portion mo kay Lord Jesus. Ay, meron ka ng trabaho, meron ka ng income. Nakalimot ka naman kay Lord Jesus Christ. Para kang tiyunggo na meron ng pagpapala, nakabitiw dahil sasarap ng pakiramdam. So therefore, kaya naawa ko sa mga branches natin iba. Yun ang complaint ng mga pastors, pastor chief. Bisitahin mo naman ako dito. Bakit? Nakikita ko naman yung mga membro ko dito, nag-aani, naririnig ko sa bibig nila yung mga bentahan nila, pero hindi nagbibigay ng accurate na tithes. Minsan mag-abot lang sa akin ng 500. Narinig ko kayo ng hapon, nagbenta raw, ganito ang So, siyempre, meron tayong naka-built-in na mathematics calculator sa utak natin. Alam natin magkano talaga yung tithes nila. Tapos mag-aabot sila ng tithes ganito. Because hindi pa sila sumusunod sa accurate na obligasyon nila. Hindi pa sila masiyahan sa 90%. 10% lang para sa mga alagad ng Diyos. Kasi marami dang babayaran. Yung babayaran nila, nagamit nila yon. Kurente, blessing yan, nagamit nila. Tubig, blessing yan, nagamit nila. Wala kang tubig, wala kang kurente. Masaya ka yan. Isama mo yan sa blessing ng Diyos, so you have to include it. Kunan mo yan ng tithes. Hindi ka i-less mo lahat bago ka magbigay ng tithes. Kaya yun, itong pag-visitation ko, i-remind ko na naman ang mga kongregasyon sa obligasyon nila. Kasi kami ng mga alagad ng Diyos, malaki yung isip puso namin sa ministry. Kaya nga, nag-full time kami dahil yun ang puso namin. Pag kami ang nasuportahan ninyo ng husto, marami kaming magagawa para sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. At kayo rin, pag faithful kayo, marami pa kayong darating na blessings. In example ko yung Davao Congregation, saan ako magpunta. Tingnan mo yung Davao Congregation. Yung dumating ako dyan, talagang hirap na hirap yung buhay namin dyan. Akalain nyo ba? Nung bago pa ako na-sign sa Davao, bibili kami ng bigas, kalahating kilo. NFA pa. Di ba? Saan ka makakarinig yan? Naglinya yung iutusan mo doon, magbili ng bigas. Hindi pa makaabot ng 1 kilo dahil wala talagang pera. Tapos piliin pa yung NFA.
Natural. Yun ang naranasan talaga namin sa totoo lang. Sa sobrang hirap pa ng panahon na yun. Pero I urge the people of God to be obedient in righteousness, in holiness, at the same time, sa kanilang obligasyon sa Diyos. Sabi ng Diyos, try me, I will prove unto you, and open you the windows of heaven and pour out the blessings. Sino mag-akala ngayon? Lahat may house in lot. Halos lahat pamilya meron ng kanya-kanyang mga sasakyan. May mga trabaho na. Mag-board exam, pinapapasa ka agad. Mag-apply ng trabaho, hindi na mahirapan magkuha ng item sa government. Lahat-lahat. Power ni Lord Jesus Christ. May mga buy and sell dito, nagpapapray sa mga unit nila. Kaagad, mabenta kaagad. As they faithfully obey the Lord. Kaya, in your prosperity, you should not be moved. Meaning to say, do not forget God. Praise the Lord. Kung ano yung inuutos sa bawat isa. Tsaka hindi natin pwede na may tithes tayo. Tithes ko ito. Itulong ko ito doon. Tithes ko ito. Gawin ko itong charity work. Hindi pwede. Bawal yan. Merong kayo, magtrabaho kayo, sabihin ng amo ninyo, oy, sweldo nyo ito, pero igamitin ko ito sa gusto kong gamitin. Fasting ka muna. Hindi pwede yun. Praise the Lord. Huwag natin gawin yun. Lalo na. Mata-charge tayo dyan. Kasi ang Diyos may batas eh. Nananakawan mo ba ang Diyos? Yes. Dalawa yan. Tithes and offering. Praise the Lord. Hindi pwede yung tithes gawin mong offering. Hindi mo pwedeng offering gawing tithes. Ibig sabihin niya, nag-offer ka ng 100, tapos sabihin mo tithes ko yan, hindi pwede. Hindi rin pwede na tithes mo sana, hindi mo i-declare ang tithes, i-offering mo. Hindi pwede yun. Meron niyang kanya-kanyang designation sa batas ng Diyos. Praise the Lord. In your prosperity, you should not be moved. Ngayon, kung may mga trials sa buhay natin, minsan dumating yung mga trials, parang short ako ngayon parang kulangin yung sweldo ko huwag mo na ako magbigay ng tithes. Pagsubok yan sa iyo. Test yan. Diyan tayo sinusubukan ng Diyos. Praise the Lord. Diyan tayo sinusubukan. Kung meron tayong amo na sumusubok sa mga servants nila, at pag yan ay nakita na faithful, kaya namang i-handle ang amo nila na ibalik yung at dagdagan pa yung kanilang sweldo. Kasi masaya yung amo. Ganon din sa buhay. Pag sinusubukan tayo ng Diyos at nagawa natin pa rin, sundin siya at hindi na natin tiningnan yung ating kalagayan. Siya yung tiningnan natin, ay nako, ang balik niyan hindi basta-basta. Sabihin ng Diyos, dahil dito ka sa akin tumingin. Ngayon, titingnan kita, hindi kita pababayaan sa pangangailangan. Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 Peter 1:7. Praise the Lord. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. You see, yung trial ng ating faith natin, huwag mong isi-isihin yan. Kasi, mas precious pa yan kaysa gold na sinusubukan ng apoy. Kasi pag nakita ng Panginoong Diyos yung iyong paninindigan, paano ka na lang luluwalhatiin, pupurihin ng ating Panginoong Diyos. Kahanga-hanga ka sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, alam mo ba kung paano kung humanga ang Diyos sa atin? He is the God that performeth all things for us. Praise the Lord. Siya yung gagawa ng lahat. Tsaka tayo, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag nating isipin na, bakit ganito? Bakit ganyan? Ano bang nangyari sa buhay ko? Huwag kang magtaka. Pag sinusubok tayo, kailangan estudyante ka. Ma'am, bakit may quiz tayo? Natural. Ma'am, bakit may exam tayo? Natural.
O tayo ngay naglilingkod kay Jesus, kung may mga pagsubok, magtaka ka? Huwag ka magtaka. Pagbutihin mo, na mapasahan mo yan. Yan ang obligasyon natin. Ikaw, estudyante. Anong obligasyon mo kung may test, may exam? Pasahan mo yan. Kasi may ano yan, merong, tawag yan, equivalent, consequence, result, or outcome. Meron. Pag mapasahan mo yan, may maasahan ka. Maganda. Praise the Lord. So anong sinabi dyan? 1 Peter 4:12. Praise the Lord. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Yan. Mga minamahal, huwag niyong isipin na pag sinabing strange, para bagang anibago ka. Para bagang hindi mo kayang tanggapin. Wag. Think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Para bagang nangyayari sa iyo, parang wala kang kaalam-alam na mga pagsubok na dumarating. Hindi. Expected yan. Para tayong estudyante, habang nakikinig tayo sa Word of God, asahan mo, this week, magdi-declare yung ano. Pag sinabi ng maestra, class, makinig. Book na ganito, page na ganito, chapter na ganito, study well. Meron na yan. Yung mga bright exam ito, sigurado. Huwag tayo maglakwatsa. Memorize tayo. Ipamiliarize natin ano ito. Intindihin natin, baka may mga solving problem dito. Pat marunong tayo mag-ano nito, yung formula nito, akabisaduhin natin, sigurado. Pag natapos na yung mga bright boys, bright girls, kahit pa saan sila maglakwat siya, nakaano na yan dito. Easy lang yan. Pagdating ng test, wala na. Pass the paper. Excellent. Bakit? Ang obligasyon ng estudyante, pasahan lang yung test na yan. Praise the Lord. Ganon din sa buhay natin. Normal yan. Bakit? Basa. Proverbs 17, verse 3. Praise the Lord. The fining pot is of silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Yan, the fining pot is for silver, and the furnace for gold. Puro ano yan ha? Puro apo yan. But the Lord trieth the hearts. Di ba? Sinusubukan pala yung puso natin. Di, pasahan mo. Sabihin mo, Lord, since I have declared my love to you, and you said, if I love you, I will keep your commandments. Now you are trying my heart, whether I can keep or not your commandments. Now I will prove to you that I really love you. I will keep your commandments. Praise the Lord. Pag nakita yan ng ating Panginoong Diyos, tinitest niya yung puso natin, sigurado. Liligtasin tayo ng Diyos sa mga trials na yan. Tutulungan tayo sa mga trials na yan. Hindi niya tayo pababayaan. Basa, Isaiah 48 verse 10. Praise the Lord. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Imagine that. I-refine niya tayo, hindi katulad sa pilak. Pinipili niya tayo in the furnace of affliction. Pag sinabing affliction, kahirapan, kawalan, kakulangan. Diyan tayo ititest ng ating Panginoong Diyos. O ngayon, pag ma-prove mo, yung puso mo, napakita mo sa ating Panginoong Hesukristo, then, diyan mo makikilala ang Diyos. Kaya, be partakers of the divine nature. Itong kautusan ng Diyos is divine. Pag yan ay in-apply mo sa buhay mo, whether
by doctrine, whether by obligation, duties, and whatever, cleanliness, kalinisan, holiness, lahat yan. Pag yan ay nagawa mo, praise the Lord, merong exceeding and precious promises na ibigay ang Diyos sa iyo. Last verse, 2 Peter 1:4. Praise the Lord. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Yes. Kumapit tayo sa divine nature of God. Huwag nating i-adapt yung nature ng Diablo. Huwag nating i-adapt yung nature ng Sodom and Gomorrah. Huwag nating i-adapt ang nature ng panahon ni Noah, yung mga napahamak. Huwag nating i-adapt yung nature ng mga children of Israel na hindi nakapasok sa land of promise. Mga murmurer, mga complainer, mga disputer, mga worshiper of idols who love Egypt more than the land of promise, who love the spices more than the manna, yung mga ganon. Kaya, alam mo yung buhay natin ngayon, we are living in manna, Word of God. In terms of the benefit of the flesh, parang hindi ito, we are not prioritizing our flesh, but our spirit. But later, diyan mo makikita ang impact sa pangako ng Diyos. May pangako di ang Diyos sa buhay natin sa sanglibutang ito, pero matuwid, pero ayon sa kanyang katuwiran. Hindi masasayang ang ating natamo sa buhay na ito kasi maging katanggap-tanggap tayo matapos ang buhay natin sa sanglibutang ito. So, godliness is profitable unto all things. Kaya may mga pagsubok sa buhay natin, stay under the wings of God. Be obedient. That is the most safest situation na pwede nating maangkin sa ating buhay sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.